Masyadong fake naman ang pagkakasulat sa nobela na ito. Kung mayroon lang sana ako na WeChat group ng mga Diyos. Uy, red envelope. Kukuha lang naman ng red envelope, kailangan pa bang mag-cheat? May konsensya ba kayo? Yang Chen, bilisan mo at mag-deliver ka na. Opo, paparating na po. Hinto! Isa lang akong delivery rider, wala akong pera. Boss, siguradong may pera ang batang ito. Huwag ka ng maraming daldal, ibigay mo na sa amin ang pera mo! Sandali lang mga bossing, kababayad ko lang ng credit card ngayong araw. Totoong wala na akong pera. Eto na lang. Itong fried rice, sa inyo na lang po ito. Walang hiya ka? Nakuha mo bang? Magbabayad ka sa akin. Turuan nyo ng leksyon ang taong iyan. Aray ko. Alis na tayo. Sa mga nagdaraan, halina tumingin muna kayo. Immortal na tableta. Pinakamahusay na immortal na tableta. Anong mahusay? Malinaw naman na iyan ay mga tira-tirang dumilang mula sa paggawa mo ng gamot. Umalis ka nga rito. Haha. Laojun, huwag ka ng maraming satsat. Isama mo na ako sa WeChat group. Gusto ko ring magbenta ng mga gamit. Anong nangyayari? May cosplay ba rito? Yang Chen, nasaan ka na bang bata ka? Kapag hindi mo na ihatid ang pagkain sa loob ng 5 minuto, layas na sa trabaho. Taka? Talagang mayroon ngang WeChat group. Mayroon nga talagang WeChat group. Totoo man ito o hindi, kapag hindi ako nakakuha ng pulang sobre, napakalaking tanga ko naman. Ano? Itong WeChat group na ito ay totoong totoo pala. Itong mga immortal na ito, bakit puro daldalan lang at walang binibigay na pabuya? Hindi ko alam kung pwede ko silang i-message ng pribado. Nariyan na. Ate? Yang Chen, 3 buwan na ang utang mo sa renta. Kapag hindi ka pa nagbayad, lumayas ka na rito. Ate, baka naman po pwede nyo pa akong pagbigyan muli? Pagbibigyan pa? 3 buwan na kitang pinagbibigyan. Ate, kahit ngayon lang muli. Sandali, ano iyon? Papunta na ako agad. Uy, saan ka pupunta? Ate, may emergency sa kumpanya. Kailangan ko nang pumunta roon. Yang Chen, ang lakas ng loob mo. Ngayon din ay itatapon ko lahat ng gamit mo sa basurahan. Pa, anong nangyari sa inyo? Pa, gising po kayo. Bawal pumasok sa loob. Sinasabi ko sa inyo, kapag may nakapasok ditong kahit isang langaw lang, sisibakin ko kayo agad sa trabaho. Grabe naman, ang malas ko. Makatagpo ba naman ng may sakit? Hayaan na nga. Tutal ang gamot na ito ngayon ay hindi ko pa naman kailangan. Kukuha muna ako ng isa para makasagip ng buhay. May gamot ako rito. Dumating na ba si Miracle Dr. Wu? Dali, papasukin si Miracle Dr. Wu. Sandali, hindi ikaw si Miracle Dr. Wu. Lumabas ka rito. Ito ay mabisang gamot. Kapag pinatagal pa, huli na ang lahat. Sinasabi mo na isa itong elixir ng buhay? Mga tao, ilabas at itapon ang lalaking ito. Ikaw. Kailanman ay hindi nagsisinungaling si Yang Chen. Kung ano ang sinabi ko, iyon ang totoo. Kapag may masamang nangyari sa tatay ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hala, tagapangulo, gising na po siya. Dad, gising ka na. Tagapangulo. Gaya ng inaasahan sa elixir ng buhay ng Taishan Laojun. Nasaan si tagapangulo? Lagot. Nasa. Miracle Dr. Wu, narito na po pala kayo. May isang lalaki kanina na nagpakain sa tatay ko ng isang tableta. Pakitingnan po agad siya. Baka magkaroon ng problema. Imposible ito! Nasaan ang taong iyon? Alam ko na talaga na ang taong iyon ay isang manloloko. Sinasabi pa niya ang tungkol sa elixir ng buhay, paparusahan ko talaga ang walang hiyang iyon. Ang isang tableta ay nakapagpagaling ng husto kay tagapangulo at nagmukha pa siyang mas bata ng 20 taon. Ito. Tunay siyang isang mahusay na eksperto.
Kahit anong paraan pa ang gamitin nyo, hanapin nyo siya agad para sa akin. Opo. Kung ganoon, sigurado ka ba talagang poprotektahan mo ang walang kwentang si Yang Chen? Ministro Guo, hindi walang kwenta si Yang Chen. Masyado kang concern sa walang kwentang si Yang Chen. Sa tingin ko, may lihim kayong relasyon, no? Ang puso ko ay hindi kasing dumi ng sa iyo. Walang hiya ka? Talagang sinagot mo pa ako? Hinto, tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Xiao Yue, mabuting magpaliwanag ka sa akin. Ano ba ang nangyayaring ito? Dahil nakita mo na rin naman, hindi na ako magpapanggap. Sa ngayon, pag-aari na ako ni Young Master Guo. Xiao Yue, para lang makalikom ng $1,000,000 na dote, pagkatapos ng trabaho ko araw-araw, naghahatid pa ako ng mga delivery, pagkatapos ay lolokohin mo lang ako. Isang talunan, nagawa mo pang ikumpara ang sarili mo kay Young Master Guo? Nakakatawa. Tingnan mo ito, isang singsing na nagkakahalaga ng $800,000, magtrabaho ka man habang buhay, hinding-hindi mo ito mabibili. Saka isa pa, tinanggal ka na sa trabaho, kaya lumayas ka na ngayon din. Sige, ibabalik mo sa akin lahat ng $300,000 na dote, ibalik mo sa akin at aalis na ako agad. Gusto mo pang makipag-ayos ng presyo? Hindi ka karapat-dapat. Sa 3 buwan na sinayang ko sa pagsama sa isang talunang gaya mo, ang $300,000 na iyon ay pambayad mo na lang sa pinsala sa akin. Xiao Yue, wala ka na bang hiya? Hahaha. Masyado nang kawawa si Yang Chen. Palagpasin niyo na siya sa pagkakataong ito. So yun, huwag mo na silang pakiusapan. Ayos lang, aalis na lang ako. Akala mo ba sapat nang umalis ka? Ngayong araw, kayong dalawa ay kailangang lumayas. So yun, balak ko sana silang bigyan ng respeto. Pero dahil ayaw naman ni Yang Chen, dito sa Imperial Group, kayong dalawa na ang sabay. Nalumayas. Ministro Guo, nagawa lang ni Yang Chen iyon sa silakbo ng damdamin. Maaari po ba, nabigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon? Aba? Pinagtatanggol mo pa talaga si Yang Chen? Huwag mong sabihing may relasyon kayo? Anong sinasabi mong mabait ka? Sa tingin ko ay malandi ka lang. Ha 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 ha. Guo Qiang, huwag ka namang masyadong sumobra. Bakit? Gusto mo ba akong saktan? Sige nga, subukan mo. Ikaw na talunan ka. Subukan mo lang akong galawin. Pinapatawag si Yang Chen ngayon din. Magpunta ka na sa opisina ng chairman para mag-report. Yang Chen, kailan mo pa naging kakilala ang chairman? Ito, mukhang nakilala ko siya noon nang hindi sinasadya. Oy? Umalis ka riyan. Hoy honey, hindi ko akalain na mayroon ka palang ganitong koneksyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Bukas na bukas din ay magpakasal na tayo, okay ba? Sige ba, pero dilaan mo muna ang sapatos ko. Kapag natuwa ako, pakakasalan kita. Yang Chen, pinaglalaruan mo ba ako? Pinaglalaruan talaga kita. Babaeng walang hiya ka. Personal kang ipinatawag ng chairman pero siguradong hindi iyon maganda. Siguro ay nabalitaan ng chairman ang tungkol sa palpak mong performance sa trabaho kaya gagawin kanyang halimbawa para maparusahan. Tama ka. Kung iisipin mong mabuti, sa itsura niyang mahirap, paano niya naman makikilala ang chairman? So yun, huwag kang makinig sa gunggong na iyan. Tara na. Wala kang silbi, may karapatan ka bang magsalita? Maglinis ka na lang ng banyo doon. Sino ang nagpapalinis ng banyo sa iba? Bayaw, bakit po kayo nandito? Maaari nyo naman po akong tawagan kung may kailangan kayo? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Natawagin mo akong Manager Wu? Nga pala, mayroon bang isang Yang Chen dito? Ah, opo. Siya nga ang walang silbing si Yang Chen. Bahala na po kayo kung anong parusa ang ibibigay nyo sa kanya. Tsaka po, tinanggal na ang taong ito sa kumpanya. Pero gumagawa pa rin siya ng gulo rito. Halatang wala siyang respeto sa kumpanyang ito. Tama, ngayon din ay palalayasin ko na siya para maglinis ng banyo. Sandali lang. Ikaw ba si Yang Chen? Ako si Yang Chen. Manager Wu, mababa man lang kaunti ang mga benta ni Yang Chen, pero napakabuting tao niya at lagi po siyang seryoso at masipag sa trabaho. Lumabas ka at tingnan mo. Sino ba sa kumpanyang ito ang hindi seryoso sa trabaho? Kung walang benta, isa ka lang basura. Totoo yan. Nagawa pa niyang magmagaling. Hindi man lang niya tiningnan kung nararapat ba siya. Kaya pala ang taong tinutukoy ng chairman ay ikaw. Bayaw? Manager Wu, hindi po ba kayo nagkakamali? Paano namang mangyayari na si Yang Chen ay kakilala ang chairman? Ay dediretso ko na sa inyo. Ang anunsyo kanina ay dahil gusto ng chairman na gamitin ang isang basurang walang benta na tulad mo para magbigay ng babala sa lahat. Ayos!
Sabi ko na nga ba, halos maloko na ako ng isang basurang gaya mo. Hindi kaya, yung matandang iniligtas ko kanina ay hindi ang chairman. Xiao Yue, tama na. Saan ba napunta ang perang kinikita ni Yang Chen? Hindi mo ba alam yon? Tumigil ka nga, ano naman ang mararating ng maliit niyang sweldo? Araw-araw na lang siyang nagpapaawa? Umalis na kayo agad? Bakit? Hinihintay niyo pa bang i-treat kayo ng chairman ng pagkain? Binibigyan kita ng 2 araw para tapusin ang mga papeles. At umalis ka na. Hanggat kasama ko pa si Immortal WeChat Group, darating ang araw na paluluhurin ko kayong lahat sa paanan ko. Tara na! Lumabas ka muna. Bayaw, ako na pong bahala kay Yang Chen. Bakit kailangan niyo pa pong personal na pumunta rito? Ang taong nagligtas sa chairman ay siya. Ito ay, kung ganoon ang ginawa natin sa kanya, paano kung... Anong ikinatataranta mo? Kung kaya niyang tawaging Yang Chen, hindi mo rin ba kaya? Ang ibig niyo pong sabihin ay, magpapanggap tayo. Ano? Nahanap mo na ang binatang nagligtas sa akin nung araw na iyon? Opo, sir. Pagkahanap ko po sa kanya, ay dinala ko po agad siya sa inyo. Siya po iyon. Naku, maraming salamat talaga sa iyo. Tunay kang tagapagligtas ng buhay ko. Sige, anong gusto mong pabuya? Tagapangulo, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Hindi ko naman po kailangan ng pabuya. Pero, alam niyo naman po kami ni Vice President Wu. Maraming taon na rin po kaming nagsisikap sa kumpanya. Ang posisyon po namin. Hay, maliit na bagay lang iyan. Magpapadala agad ako ng tao para i-promote kayong dalawa ng isang level. Bukod pa doon, bibigyan kita ng pabuya na $1,000,000. Salamat po. Manager Wu, wala namang ginawang mali si Yang Chen. Bakit basta-basta na lang siyang tatanggalin ng kumpanya? Hahaha, tama iyan. Ang walang benta, iyon ang pinakamalaking pagkakamali. Alam ng lahat sa departamento na inagaw mo lang ang mga benta ni Yang Chen. Oo, inagaw ko nga. Tapos ano ngayon? Kung walang benta ay wala, dapat lang siyang lumayas. Ha, Su Yun. Huwag mong sabihing hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Basta't pumayag kang samahan ako sa isang gabi, ay maaari nating pag-usapan ng lahat. Napakatigas ng ulo mo. Kung ganyan ang gusto mo, ay lumayas ka na rin kasama ni Yang Chen. Yang Chen. Yang Chen, ano? Ayaw mo pang umalis? Gusto mo bang maglinis na lang ng banyo? Hindi ako kasing kapal ng mukha mo. Pipirmahan ko, aalis na ako. So yun, mga hayop lang ang mga ito. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila. Aalis na lang ako. Yang Chen, napakalakas ng loob mo. Guardia, itapon siya palabas. Tama na. Huwag nang makipag-usap sa kanya. Yang Chen, layas na agad. Hoy bayaw, nagbago bigla ang isip ko. Bakit hindi natin itira si Su Yun? Mayroon pa naman tayong bukas na darating. Ano po sa tingin nyo? Kayo. Nandito na si Tagapangulo. Ahahaha, Miracle Dr. Yang. Chairman, bakit po kayo mismo ang nagpunta rito? Dapat tumawag na lang po kayo kung may kailangan. Ay, siya pala yung matandang yon? Totoo nga na siya ang chairman ng Imperial Group. Eto na ang pagkakataon ko. Upo po kayo, upo kayo. Hahaha, Miracle Dr. Yang. Matagal ko itong pinag-isipan. Sa tingin ko ay hindi nararapat na manatili ka lang sa maliit na departamentong ito. Kaya pinuntahan na kita rito. Hindi ba ako nakakaabala? Napakabait Masyado niyo po po kayong talaga. magalang. Miracle Dr. Yang, mayroon akong anak na babae. Medyo matapang man ang kanyang ugali. Pero masasabi kong siya ay napakaganda talaga. Ano sa tingin mo? Magandang araw sa inyo, Miracle Dr. Yang. Nais ko lang malaman kung saang paaralan kayo nang galing. Tumatanggap pa ba kayo ng mag-aaral? Mayroon din akong isang anak na sadyang napakaganda rin. Teka, sobra ka na? Matandang Wu, inaagaw mo ang tao ko? Miracle Dr. Yang, hindi pa huhuli ang anak ko sa ganda ng anak niya, parating na siya rito. Basta maging manugang kita, mapupunta sa inyo ang buong Imperial Group sa hinaharap. Sipo. Pa, bakit niyo po ako pinatawag dito? Shushu, hindi ba noong isang araw ay nagkaroon kayo ni Miracle Dr. Yang ng kaunting hindi pagkakaunawaan? Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na. Siu-siu. Siya si Yang Chen. Siya? Pa, sigurado po ba kayo?
Hindi po siya si Yang Chen. Manager Wu, ano ba talaga ang nangyayari rito? Naku, Chairman, sigurado pong may mali lang na pagkaintindi. Siya, paano hindi siya magiging si Yang Chen? Tingnan niyo po, ito kasi. Tumahimik kayo, huwag kayong mag-ingay. Hindi ko man lang nakuha? Napakabilis naman ng kamay ng mga immortal na ito. Ang lakas ng loob mo. Nagtatanong si tagapangulo dito. Pero ikaw, naglalaro ka lang ng cellphone. Ipaliwanag mo sa akin, bakit sasabihin ni Xiushu na siya raw si Yang Chen? Ito po. Ano po kasi? Kasi, hindi naman siya si Yang Chen. Tagapangulo. Sigurado pong nagkamali lang ang anak ninyo. Manager Wu, ang ibig mo bang sabihin ay hindi ko na kayang kumilala ng tao? Siya si Yang Chen. Kahapon ba ay nailigtas mo si tagapangulo? Hua, Tagapangulo, ang anak nyo ay pwedeng maging saksi ko. Ginamit ko ang Guyuan pill para iligtas kayo kahapon. Natingnan ko na ang pulso. Totoong dahil sa gamot kaya gumaling. Manager Wu, ano pa ang gusto mong sabihin? Tagapangulo, malamang po ay nagkataon lang na nakita niya ang gamot. Huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Tama po, Tagapangulo. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo kung ano ang sahog ng gamot. Siguradong hindi niya masasagot iyan. Tinatanong kita, ano ang mga sahog ng gamot na iyon? Mayroon itong walang hiya. Paano ko malalaman kung ano ang sahog sa loob niyan? Dapat si Taishan Laojun ang tanungin nyo para malaman. Napakalakas ng loob mo, nakuha mo pa akong lokohin. Mga tao, ilabas siya at parusahan. Sandali, teka muna. Pwede ko itong ipaliwanag. Anong ipaliliwanag mo? Wala ka na ngang maipakitang magandang trabaho? Nagawa mo pang magpanggap na tagapagligtas ni Tagapangulo? Talunan ka talaga. Wala kang alam gawin kundi ang managinip ng gising. At talaga bang sinasabi mong tagapagligtas ka ni Tagapangulo? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Hindi mo iyon mapapantayan. Kahit na hindi ko rin gusto ang lalaking ito, sobra na ang ginagawa nyo. Siya si Yang Chen. Kayo ang mga nagpapanggap na siya. Tagapangulo, pwede rin akong magtestigo para kay Yang Chen. Hindi siya magsisinungaling ng ganoon lang. Anong silbi ng pagtestigo mo? Sabi niya, siya ang mahusay na doktor na nagligtas sa akin, pero hindi niya man lang masabi ang mga sangkap ng gamot. Paano mo ako mapapaniwala sa kanya? Ilabas na yan. Sandali, teka muna po. Tagapangulo, kaya kong patunayan ang sarili ko? Ako talaga ang taong nagligtas sa inyo. Paano mo mapapatunayan yan? Ito ang gamot na ginamit ko kahapon. Ang pangalan nito ay Guyuan pill. Napakabango ng gamot na ito. Siguradong hindi ito karaniwang gamot lamang. Ang amoy pa lang, sapat na para humaba ang buhay mo. Hindi ko sinabi ang sangkap ng gamot na ito dahil ito ay tradisyon ng pamilya namin at hindi ito dapat ipinagsasabi sa iba. Dahil sabi mo ay ikaw si Yang Chen, bakit hindi mo ito patunayan ngayon? Ako. Bayaw, anong gagawin natin? Ngayon, ano pang mayroon kayong masasabi? Walang silbi. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Tagapangulo, si Guo Qiang ang may kasalanan. Niloko niya ako. Pakiusap. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Mga tauhan, ang dalawang sinungaling na ito, kalad ka rin niyo palabas. Ayoko nang muli pang makita ang mga mukha nila sa kumpanyang ito. Tagapangulo. Aaray, Tagapangulo. Tagapangulo. Yang Chen? Naku, Yang Chen. Napakabait niyo pong tao. Pagbigyan niyo na po ako ngayon. Kahit ano po ay gagawin ko para sa inyo balang araw. Patawarin ka? Kung patatawarin kita, sino na ang maglilinis ng palikuran? Gagawin ko. Gagawin ko po. Duwag ka at mapanapi. Umalis ka sa harap ko. Yang Chen, humanda ka sa akin. Yang Chen, talaga bang ikaw ang nagligtas kay Chairman Han? Hay! Sinuwerte lang. Hindi ko akalain na ang gamot ni Taishan Laojun ay ganoon ka-epektibo. Hihingi pa ako sa kaniya ng marami sa susunod. Yang Chen. Hindi. Miracle Dr. Yang. Ano po ba ang mga sangkap ng gamot na ito? Bakit ngayon lang ako nakatagpo ng gamot na ganito katapang ang bango? Sikreto po ito ng pamilya namin. Hindi ito ipinapaalam sa iba. Kayang maglabas ng ganitong dalawang gamot ng lalaking ito. Marahil ay galing siya sa isang misteryosong pamilya ng mga alchemist. Kailangan kong mapalapit sa kanya. Miracle Dr. Yang. Ako ay. Uy, Miracle Dr. Yang, anda akong magbayad ng 3 milyong dolyar para mabili ang natitira mong gamot. 3 milyong dolyar? 3 milyon? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako makakakita ng ganito kalaking pera. Kulang ba?
$30 milyong. 30 milyon? Sandali, $300 milyong. Iyon na ang huli? Sige, payag na ako. Miracle Dr. Yang, sabihin mo lang kung ano pa ang kailangan mo. Sa ngayon ay wala pa akong maisip, sasabihin ko na lang sa iyo kapag nakaisip na ako. Siya nga pala, tagapangulo, sana ay matulungan mo rin ako na panatilihing sikreto ang nangyari ngayong araw. Walang problema. Ha 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 ha. $300 milyong? Mayaman na rin ako sa wakas. Ha ha ha. Nakakainis. Hindi ko inasahang mauunahan pa ako ng matandang iyon. Ay nako. Kuripot na Yuelaw, kaunti lang ang binigay mong regalo. Wala man lang akong nakuha. Tama ka riyan. Kapag hindi ka pa nagbigay ng marami, pupunta ako riyan at sisirain ko ang listahan ng kapalaran mo. Huwag po kayong magmadali. Magbibigay na po ako ngayon. Marriage rope, ano ito? Pakakasal kay Yang Chen? Ayoko. Si Yusyu anak, kayang maglabas ni Yang Chen ng 2 gamot na nagpahanga kay Miracle Dr. Wu. Ang impluensya ng pamilya niya ay siguradong hindi biro, kaya kung magpapakasal ka sa kanya, hindi ka malulugi. Siya lang? Sino ang nakakaalam kung saan niya nakuha ang 2 gamot na iyon? Sinuwerte lang siya doon. Anong klaseng pananalita iyan? Sinasabi mo bang swerte lang ang papa mo? Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Basta ako, hindi ako papayag. Ikaw talaga. Ay naku, Dahil ito ang tali ng tadhana ni Yue Lao, ibig bang sabihin nito ay pwede kong pagsamahin ang tadhana namin ni Suyun? Susubukan ko bukas? Anong susubukan? Yang Chen, kailan mo ibibigay ang $7,000 sa akin? Ginulat mo ako? 7,000 ba? Isasend ko na sa iyo ngayon. Isang hampas lupa na katulad mo. Naglalakas loob na, sabihin kaya mong maglabas ng $7,000. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi mo iyon mababayaran. Nandyan na. $100,000? Hay, parang may bago akong bisyo, ang tumulong sa ibang tao. Lahat ng renta ng mga nangungupahan dito, binayaran ko na ang lahat. Yang Chen, yumaman ka na ba? Alam mo ba, kung ilang zero mayroon ang $300 milyong? $300 milyong? Ikaw pa, nagawa mo pang sabihin kumita ka ng $300 milyong. Sinong maniniwala sa iyo? Hindi ka naniniwala? Kung ayaw mong maniwala, sandali lang, dahil hawak ko na itong marriage rope, gagamitin ko na lang ito kay Liu Xin at subukan ito. Bata ka, lumalakas na ang loob mo, ha? At nagawa mo pang bunutin ang buhok ko. Ate? Ano po itong ginagawa nyo? Huwag kang maingay. Anong masasabi mo? Kay ate? Grabe, bakit parang naging mabilis ang epekto nito? Ate, natural na? Napakaganda mo. Para kang napakagandang bituin sa langit. Bulero ka talaga. Sandali ate, parang masyadong mabilis yata ito. Ayaw ko na. Sinasabi mo bang matanda na si ate? Wag po, hindi naman. Napakaganda mo pa rin ate. Aray! Huwag ka nang magsalita. Aalagaan kita. Teka lang, ay naku ate. Dahan-dahan lang po. Hoy! Aray! Diyos ko po! Tama na. Wag na po ate, pakawalan mo na po ako. Ayoko na ate, patawarin mo na ako. Aray! Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa akin kagabi? Anong ginawa ko? Ate, kagabi, ikaw ang may gusto ng paulit-ulit. Ako? Hindi maaari yon. Kagabi, siguradong nilagyan mo ng gamot ang inumin ko. Kung hindi, bakit wala akong maalala? Nawawala ang tali ng pag-ibig? Posible kaya? Na pang-isahang beses lang iyon? Yue Lao, ipinahamak mo ako sa pagkakataong ito. Lagot, may late na ako, mauna na ako. Ate, mag-usap na lang tayo mamaya. Yang Chen, walang hiya ka. Subukan mong huwag nang bumalik. Chen Linan, huwag mo nang asahan. Hinding-hindi ako makikipag-inuman sa iyo.
President Han, lahat ba ng empleyado ng Dihao Group ay ganyan kawalang galang? Mukhang wala na tayong dahilan para ipagpatuloy ang pagtutulungan natin. Sandali, Young Master Chen. Young Master Chen. Naku, Young Master Chen, nagbibiro lang po kayo. Suyun, gusto ka lang makilala ni Young Master Chen. Ayos lang na makipag-inuman ka. Tagapangulo. Sandali, huwag ka nang magsalita. Sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin. Hahaha. Iba talaga kayong makipagnegosyo, Chairman Han Suyun. Hindi ba't mahusay ka laging tumanggi sa akin? Titingnan natin ngayon kung sino pa ang darating para tulungan ka. Ako. Sino ba ang basurang ito? Alam mo ba kung nasaan ka? Lumabas ka. Di ba sinabi mo na wala nang makakatulong kay Suyun? Ako ang gagawa nito. Yang Chen, mas mabuting umalis ka na. Siya ang tagapagmana ng pamilya Chen Group. Hindi mo siya dapat kalabanin. Huwag kang mag-alala. Anak lang siya ng mayaman. Alam ko ang ginagawa ko. Chairman Han, ang mga empleyado ba ng Dihao Group ay pwedeng basta-basta pumasok sa opisina at bastusin ang isang mahalagang kliyente? Mukhang gusto ni Miracle Dr. Yang si Suyun. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para sumuko na si Miracle Dr. Yang para magkaroon ng tsansa si Shushu. Hi, Young Master Chen. Ipakikilala kita, siya ang taong nagligtas sa akin gamit ang gamot, si Miracle Dr. Yang. Ha? Isang hamak na manggagamot lang pala siya. Hoy, palauntan mo siya sa akin, lalo na kay Suyun ko. Huwag mong harangin ang mga plano ko. Chairman Han, ang kontratang ito sa Chen family, ang tanging pag-asa ng Dihao Group para makabangon muli. Kapag wala ang kontratang ito, maghanda ka ng mabangkarote. Chairman Han, hindi kita pahihirapan. Ang party na ito, pwedeng pumunta si Suyun, pero kailangan mo ring pumayag na sumama ako. Huwag mong kalimutan, may utang ka pang isang kahilingan sa akin. Young Master Chen, baka naman natatakot ka na payuloy akong pumunta? Ang salusalong ito ay teritoryo ko. Pagdating mo sa event na iyan, gusto kong makita mo kung paano ko paglalaruan ng masamang babaeng si Suyun. Young Master Chen. Sige, panoorin na lang natin kung anong kayabangan ang magagawa mo pagdating doon. Hoy, Young Master Chen. Yang Chen, mabuti pang huwag ka nang pumunta. Plano lang ni Chen Linan ang salo-salong iyon. Binangga mo siya ngayong araw, hinding-hindi kanya palalagpasin. Suyun, huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi ko hahayaang saktan kanya. Ang mga immortal na ito, bakit ba puro daldalan lang sila sa group chat araw-araw? Kapag hindi pa sila nagbigay ng ang pao sa akin, paano na ang gagawin ko sa salo-salong ito? Tama. Kung ayaw nilang pag-usapan ng ang pao, ako na ang magsisimula. Kayong mga dakilang immortal, mukhang masaya ang kwentuhan nyo. Baka naman gusto nyo ring mamigay ng ang pao para mas lalong sumaya. Tama ka dyan, lalo na si Great Sage. Ang tagal nyo na pong hindi namimigay ng ang pao. Oo nga, tama yan. Howling Celestial Dog, tumahimik ka. Baka gusto mong balatan kita ng buhay. Isang angpaw lang pala eh. Sige, magbibigay ako. Alak ng unggoy? Ito ang alak ni Sun Wukong. Ano kaya ang magagawa nito? Hehe, napakabilis mong kumuha. Ang mga angpaw ni Lolo San ay hindi basta-basta nakukuha ng ganoon lang. Kailangang magbigay ka kay Lolo San ng isang regalo bilang kapalit. Regalo? Isang gantimpala. Uy. Ano ang bagay na ito? Bakit napakasarap nito? Great Sage, isa itong napakabihirang inumin at mayroon na lang akong ilang bote nito. Mabuti naman at marunong kang rumespeto. Sige na nga, itong si San Wukong ay bibigyan ka rin ng isang regalo. Body refining technique? Dapat lang, Great Sage. Haha! Ipatong mo ang kamay mo rito at sabihin ang body refining technique. Sa loob ng 1 oras ay magiging kasing lakas mo na ako. Kahit 1 oras lang, sapat na iyon. Chen Linan, tingnan lang natin kung ano ang itatapat mo sa akin. Yang Chen, kung sakaling hamunin ka ni Chen Linan mamaya, huwag kang padalos-dalos. Tiebika, hindi ba't si Yang Chen ito? Talagang
Naglakas loob kang pumunta rito? Pagkapunta ko rito ay napagtanto ko na. Ang lahat ng alak na nakadisplay rito sa event mo ay basura lang. Nakaka-disappoint naman talaga. Yang Chen, sino ka sa akala mo? Naglakas loob kang sabihin na ang mga alak ng pamilyang Chen ay mga basura? Oh, alak pala ito ng pamilyang Chen. Pasensya na, hindi ko alam. Kung hindi mo pa sasabihin, aakalain kong galing lang ito sa bangketa na nagkakahalaga lang ng 10 dolyar para sa 3 kilo ng mumurahing alak. Heis, Young Master Chen, hindi ka pa ba nakakita ng tunay na masarap na alak? Yang Chen, talagang hinahamon mo ako. Alam ng lahat na ang alak ng pamilyang Chen ay kabilang sa top 5 sa buong bansa. Kahit sina Wine King at Zhao Tai ay nakatikim na nito at hindi mapigilang purihin ito, tapos sasabihin mong mumurahin lang ito? Iyan ba ang tinatawag na Wine King Zhao Tai? Hindi pa siya nakakatikim ng dekalidad na alak. Hoy bata. Talaga bang sinasabi mong hindi pa ako nakainom ng masarap na alak? Alam mo ba na ang titulo kong Wine King ay nakuha ko sa pakikipag-inuman? Ikaw ba ang tinaguriang Wine King? Paano kung sa isang baso lang ay mapatumba kita? Hindi ko akalain na sa party na ito ay mayroong lalait sa kakayahan ko. Sige, lalabanan kita sa pustahan. Bata, si Zhao Tiye ay uminom ng 3 araw at 3 gabi nang hindi nalalasing, kaya niya nakuha ang titulong Wine King. Akala mo ba isang baso lang ay malalasing mo na ang isang Wine King? Nananaginip ka. Dahil mukhang kumpiyansa si Young Master Chen, bakit hindi na lang tayo magpustahan? Sige ba? Kapag hindi nalasing si Wine King, luluwa ka ng dugo habang nakaluhod at dilaan ng alak na tumapon sa sahig. Yang Chen, huwag kang padalos-dalos. Ayos lang, pero kapag ako ang nanalo, dapa ka sa sahig at tumahol na parang aso ng 3 beses. Sige ba? Tingnan natin kung paanong ang isang Wine King ay malalasing mo sa isang baso lang. Ha. Binata, malakas ang loob mong hamakin ako. Akala ko pa naman ay kung anong klaseng alak na, ngunit sa dami ng sinabi mo, ang dinala mo pala ay basura at mumurahing alak lang? Young Master Chen, may pagkakataon ka pa para magsisi. Magsisisi? Tanungin mo ang lahat ng narito, sino ang maniniwalang ang mumurahin mong alak ay makakapagpatumba sa hari ng alak? Yang Chen, itigil na lang kaya natin ito. Hindi ko pa kailanman nakita ang alak na iyan. Hoy bata, hindi pa huli ang lahat para magsisi ka. Hindi na kailangan. Ito, anong klaseng alak ba ito? Napakalakas at napakabango ng amoy nito. Ang batang ito, mayroon ba talaga siyang masarap na alak? Hoy, hari ng alak, itama mo na. Ha. Ang hari ng alak ay tunay ngang hari ng alak. Totoong hindi siya kailanman nalalasing. Yang Chen, talo ka na. Bilisan mo at itaya mo ang dila mo sa alak na nasa sahig. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti ang hari ng alak mo bago ka magsalita. Ha? Teka. Napakasarap na alak. Anong klaseng hari ng alak yan? Isang lagok lang ay tumba na. Imposible ito. Siguradong nilagyan mo ng gamot ang alak. Hindi ko akalain na si Young Master Chen pala ay ganoon katalo. Ang malakas na bango ng alak kanina ay naamoy ng lahat ng narito, maging ang hari ng alak ay nalasing agad sa isang lagok. Sinasabi mong nilagyan ko ito ng gamot? Kahit ang hari ng alak ay tumba agad, siguradong hindi ito basta-bastang alak. Totoo yan. Hindi pa ako nakakaamoy ng ganoon katapang na bango ng alak kung sana lang ay makatikim ako kahit konti. Tama siya. Gusto ko ring uminom. Maaari ko kayong bigyan ng alak na ito, pero dapat tuparin ni Young Master Chen ng kanyang pangako. Hayaan mo na. Yang Chen, hindi natin dapat kalabanin si Chen Linan. Huwag kang matakot, alam ko ang ginagawa ko. Sinabi ko ba na tutupad ako sa pangako? Sino ang makakapagpatunay na sinabi ko iyon? So ibig bang sabihin ay babawiin ni Young Master Chen ang salita niya? Opo, babawiin ko ang salita ko. Anong magagawa mo? Ako ang tagapagmana ng Chen Group. Sino ang maglalakas loob na kontrahin ako? Hoy, ikaw kaya mo ba? Kaya ko. Hari ng alak, ano po ang ginagawa niyo? Hempa. Dapat ay marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Kung hindi ka tutupad sa usapan, ako mismo ang tuturo sa iyo. Tumahol ka na parang aso ng 3 beses, Young Master Chen. Ow.
Yang Chen, may lakas ka ng loob? Hindi pa tayo tapos dito. Salamat kay Young Master Chen sa napakahusay na pagganap. Tara, uminom na tayong lahat. Uy, Young Master Yang, maaari ba akong mamuhunan para mabili ang sikretong sangkap ng alak mo? Ang monkey wine na ito ay galing kay Great Sage, kaya wala akong formula o receipt nito. Sa nakikita kong pag-aalinlangan ni Mr. Yang, ang karaniwang presyo, siguradong hindi niya ito papayagan. $100 milyong. Ano sa tingin mo? $100 milyong dolyar. $100 milyong. Yang Chen, ang resipe ng alak na ito, mabebenta ng $100 milyong. Ang receipt ng alak na ito ay sikreto ng aming pamilya, kaya hindi ito pwedeng ibenta. Pero ang bote ng alak na ito, pwede ko itong ibenta sa iyo. At dahil nagustuhan kita, siguro ay ganito na lang ang presyo. Sobrang taas ba ng hinihingi ko? Espesyal na alak ito, hindi mahal ang $2 milyong. Sige, gano'n na nga. Hahaha. Sandali. $200 milyong. Noong huli ay gamot, ngayon naman ay masarap na alak, Yang Chen. Hindi ko akalain na ang dami mo palang kayamanan mula sa inyong pamilya. Hey, wala lang yon. Marami pa akong kayamanan na hindi mo pa nakikita. Ano ang sinasabi mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi na kita kakausapin. Marriage rope na naman. Hindi ko alam kung kapag ginamit ito kay Suyun, ay magiging katulad din siya ni Ate Lee Yushin. Suyun, pwede mo ba akong bigyan ng isang hibla ng buhok? Para saan naman ang buhok ko? Oho, sino ba itong nakikita ko? Ikaw lang pala na hamak na delivery driver. Oh, ikaw? Yung kumuha ng gamit ko noong nakaraan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May nagbayad sa amin para lulumpuhin ka, kaya makisama ka na lang ng maayos. Para hindi ka na mahirapan pa. Si Chen Linan ba nagunggong na? Yun ang may gawa nito? Kapag lumapit pa kayo, tatawag ako sa 911. Kuya, palaban ng babaeng ito Mamaya, hayaan kaming mga kasamahan mo ang mauna sa kanya. Sige, tapusin muna natin ang lalaking ito. Pagkatapos nating magkakasama, ay tayo naman ang magpakasaya sa magandang babaeng ito. So yun. Poly refining technique? Aasahan talaga ang galing ng galing kay Great Sage. Napakalakas talaga nito. Yang Chen, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Bilis, takbo! Aray ko. Masakit ba? Ayos lang ako. Pero ikaw. Bastos. Teka, yung mga tambay kanina, siguradong inutusan sila ni Chen Linan. Babalikan ko siya at tuturuan ng leksyon. Anak siya ng may-ari ng Chen Group. Pinaluhod mo siya sa harap ng maraming tao ngayong gabi. Siguradong gagantihan kanya balang araw. Hindi ako takot. Sino mang magtangkang manakit sa iyo, patitigilin ko. Ang dami mong sinasabi. Maliligo muna ako. Ano bang iniisip mo? Napakabait ni Suyun sa iyo. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa kanya. Ang sama mo. Subukan ko lang, isang beses lang. Yang Chen, pwede mo ba akong ikuha ng tuwalya? Ang swerte ko naman, ang bilis naman ata. Uy, andyan na. Hala, teka, wait. Ayoko na. Hindi pwede ito. Hindi pwede. Yang Chen, tulungan mo ako. Mahuhuli na ako sa trabaho. Mauuna na ako. Ha?
Ang malaking bonus na galing kay Taishang Laojun, siguradong hindi ito basta-basta, kailangang makuha ko ito. Yang Chen, Bakit? ipaliwanag mo sa akin. Sino ang babaeng iyon? Sandali lang ate, maghintay ka muna. Hayaan mo muna akong makuha itong premyong ito. Anong premyo pinagsasabi mo? Magkasama lang tayo kahapon. Tapos ngayon ay may bago ka na agad. Parurusahan kita. Manloloko ka. Walang hiya ka. Heto sa'yo. Alright. Wala kang utang na loob. Napakasinungaling mo. Maranasan mo ang galit ko. Manloloko. Ang Lightning Summoning Talisman ay kayang magpatawag ng kidlat. Tama na. Anong balak mong gawin? Hehe, marami akong balak gawin sa'yo. Ate, mahuhuli na ako sa oras. Mag-usap na lang tayo mamaya. Oy, Yang Chen, wala kang hiya ka. Huwag ka lang talagang magpapakita sa akin. Chen Linan, hindi ka tumutupad sa usapan. Lalaki ka ba talaga? Sabi ko na sa inyo, pagbabayarin ko ang walang hiyang Yang Chen na iyan. Tungkol naman sa pagiging lalaki ko, subukan mo para malaman mo. Maging magalang ka naman. Yang Master Chen. So yun, tapos na ang party. Kailan niyo po balak pirmahan ang kontrata? Pirma sa kontrata? Wala akong balak pumirma. Kapag sinamahan na ako ni Suyun, doon ko lang pipirmahan ang kontratang iyan. Ikaw. Chen Linan, huwag kang sumobra. Nandito ako. Kung may problema ka, sa akin mo harapin. Sino ka ba sa akala mo para maging kalaban ko? Huwag mong isiping porke natalo mo ang hari ng alak, ay pwede mo na akong maliitin. Ano ang gusto mong mangyari? Pasok! Yang Chen, huwag mong sabihing hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Kung matatalo mo silang tatlo, hindi lang ang kontrata, pati ang mga nakaraang issue, ay kalilimutan ko na. Bakit? Hindi mo ba kaya? Hoy, kahapon, noong tinapos mo ang mga basagulero na iyon, mukhang ang galing mo makipaglaban, di ba? Yang Chen, huwag kang pumayag sa kanya. Kilala ko silang tatlo, kilala silang mga kampyon sa kickboxing. Mapapahamak ka. Laojun. Laojun, huwag na huwag mo akong lolokohin. Umaasa na lang ako sa tatlong Lightning Summoning Talisman na ito. Sige, pumapayag ako, pero kailangan mo munang pirmahan ang kontrata. Sino ka para makipagkasundo sa akin? Baliin niyo ang dalawang kamay niya. Kidlat! Anong ginagawa mo? Kung sino man ang gustong maparusahan, lumapit dito. Anong kinatatakutan niyo? Malaking pera ang ibinayad ko sa inyo. Sugod, tapusin siya. Kidlat! Mutu. Ito, paanong nangyari ito? Yang Master Chen, tuloy po kayo. Hindi ako pipirma kahit anong mangyari. Anong magagawa mo? Sige, tignan lang natin. Ibigay niyo sa akin ang panulat. Salamat sa pakikipagtulungan niyo, Yang Master Chen. Walang anuman. Pasensya na, Suyun. Hindi ko talaga inaasahan na ibibigay pala ng chairman ang proyektong ito sa iyo para gawin mag-isa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hindi mo kasalanan. Sigurado akong pakana ito ni Chen Linan. Dahil sa akin kaya ka napag-initan ni Chen Linan, pasensya ka na talaga. Hoy, bakit ka ba problema? Kapag sinubukan pa ni Chen Linan na saktan ka, pagbabayarin ko talaga siya. Sana ganoon lang kadali iyon. Ma, tumigil ka na po. Hinding-hindi ako magpapakasal sa walang hiyang Chen Linan na iyon. Anong nangyayari? Ang totoo niyan, may kasunduan kami ni Chen Linan na magpakasal. Ano? Ang laking bagay niyan. Bakit hindi mo nabanggit sa akin? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Isa pa, wala rin namang saysay kahit malaman mo. Wala ka naman kasing kinalaman sa buhay ko. Pero ako ay... Bakit mo sinasabing walang saysay? Pwede kitang tulungan. Hinto, sino ba kayo? At ang lakas ng loob niyong pumasok dito? May hinahanap lang po kami. May hinahanap? Alam niyo ba kung anong lugar ito? Bawal pumasok ang hindi customer. Bentahan lang naman ito ng bahay. Bakit hindi na lang kami bumili ng isa? Sa tingin mo bagay ka rito?
tumingin ka muna sa salamin kung magkano lang ba ang barya sa bulsa mo bago ka magyabang na bibili ka ng bahay. Ano bang espesyal sa villa? Ilang milyon-milyong dolyar lang yan. Hindi naman sa hindi namin kayang bumili. Ang pinakamababang presyo rito ay nagsisimula sa 30 milyong dolyar. Sa itsura mong pulubi, mabibili mo ba ito? Sino ba ang minamaliit mo? Ibigay mo rito ang kontrata. Bibili na ako ngayon din. Alis, alis, alis! Wala akong oras makinig sa mga pagyayabang mo. Naku, Xiaoyun, bakit nandito ka pa? Dali, sumama ka na sa mama sa loob. Ay, Young Master Chen, nandito ka rin pala? Oo. Kaibigan ko siya, papasukin mo siya. Opo, masusunod po. Haha. Hoy, ang sabi ni Young Master Chen, ang binibining iyon lang ang kaibigan niya. Dito ka lang maghintay. Yang Chen, nakikita mo ba iyon? Anong silbi ng pagiging malakas mo? Mahirap ka pa rin naman hanggang ngayon, haha? 30 milyong dolyar, tama? Bibilhin ko na yan ngayon din, kaya papasukin mo na ako. Ay naku, tama na. Itigil mo na yan. Nagiging abusado ka na masyado. Sa itsura mong yan, swerte mo na kung may 300 dolyar ka sa bulsa, tapos 30 milyon, nakakatawa ka naman. May higit sa 200 milyong dolyar sa card na to. Kung hindi ka naniniwala, iswipe mo. Sige, tatapusin ko ang pagyayabang mo ngayong araw. Maghintay ka rito. Bitawan mo ako. Suyun, kapag pumayag kang pakasalan ako, maaari mong piliin ang kahit anong bahay dito. Bitawan mo ako. Ay nako, napakagalante talaga ni Young Master Chen Suyun. Bakit hindi ka pa pumayag kay Young Master Chen? Chen Linan, hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo, kaya sumuko ka na. Ayaw mong magpakasal? Pero ang nanay mo ay tumanggap na ng isang bahay mula sa akin, ngayon sasabihin mong ayaw mo na lang bigla, ano? Chen Linan, bitawan mo siya. Siya ba ang tinutukoy mo na si Yang Chen? Mukha nga siyang hampas lupa. Ma, ano po bang sinasabi nyo? May kakayahan po si Yang Chen. Haha, may kakayahan? Kakayahan na ba ang pagiging basagulo? Tignan mo ang mga bahay rito, alin ba dyan ang kaya niyang bilhin? Chen Linan, masyado ka nang sumusobra. Mas mahusay siya kaysa sa iyo. Mahusay? Sige, pabilhin mo siya ng isang bahay dito para makita ko. Sige, bahay ba kamo? Bibiling ako ngayon din. Naku, kinuha ng babaeng iyon ang card ko kanina. Ano, wala ka na bang pera? Kung wala kang pera, lumayas ka na rito? Tignan mo ang suot mo. Sa tingin mo ba bagay ka sa mamahaling lugar na ito? Yang Chen, wag mo na lang silang pansinin. Ayos lang, hindi naman ako mababaw na tao. Nagpakuha na ako ng kontrata para sa bahay na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Hahaha. Napakahusay mo talagang maghambog. Alam mo ba kung ilang zero ang nasa 30 milyon? Ha? May kontrata pa talagang nalalaman. Sa tingin ko nga, kahit isang banyo rito ay hindi mo kayang bilhin. Kayo talaga. Paumanhin po, Mr. Yang. Pagpasensyahan niyo na po ako. Ito na po ang inyong card. Siya ang saksi ko. Napakahusay mong umarte. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na isa lang siyang mahirap? Paalisin niyo na siya agad? Sir Mr. Yang, ito po ang kontrata ng inyong biniling bahay. Siya talaga ang bumili ng bahay na ito? 30 milyong dolyar? Opo, totoo po iyan. Umararte ka pa rin. Huwag mong isipin na dahil may peke kang kontrata, ay maniniwala na ako sa iyo. Ma, ano po bang ginagawa nyo? Hindi siya ganoong klase ng tao. Ay naku, pera lang naman ang gusto mo, di ba? Ha? Heto, kunin mo ito. Sapat na yan para sa pamasahe mo sa taxi. Dahil masyadong kumpiyansa si Young Master Chen sa kanyang yaman, bakit hindi na lang tayo pumusta? Pumusta tayo kung sino ang makakabili ng pinakamahal na bahay dito. Ano sa tingin mo? Oh, sabi mo yan, ha? Sige, kapag natalo ka, lalabas kang gumagapang mula rito. At kung ikaw naman ang matalo, gusto kong lumuhod ka. At mga kung hindi mo nagagambalain si Suyun. Teka, itong pinakamahal na bahay dito, magkano ang halaga? 80 milyong dolyar para sa Feng Xiang Sweet Sea. 80 milyong dolyar? Kahit anong gawin ko, 60 milyong dolyar lang ang kaya kong ilabas. Aba, Young Master Chen, huwag mong sabihing hindi mo kayang magbayad ng 80 milyong dolyar? Ano bang pinagsasabi mo, hampas lupa ka? Para sa akin na isang tagapagmana, barya lang ang 80 milyong dolyar. Ikaw na mahirap? Sa tingin mo ba ay makakapaglabas ka ng 80 milyong dolyar? Dahil mukhang kampante naman si Young Master Chen, bakit hindi sabay na tayong magbayad? Tingnan lang natin kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Suyun, huwag kang masyadong sumasama sa walang kwentang puro salita lang ang alam. Baka masira din ang utak mo. Ma, magagalit na ako kung itutuloy mo pa yan.
Hindi siya ang iniisip nyo. Tagumpay ang pagbabayad. Bigo ang pagbabayad. Oh, narinig nyo ba yun? Tingnan ko lang kung may sasabihin ka pa. Hindi ka na makapagpanggap ngayon, no? Umalis ka na dito. Huwag mong abalahin sina Suyon at Yang Master Chen sa pagpili ng bahay. Sigurado ba kayo na si Chen Linan ang bumili ng bahay na ito? 80 milyong dolyar lang yan. Kaya ko rin niyang bilhin. President Lin, bilisan nyo at tingnan ito. President Lin, tingnan po ninyo. Bakit ka nagmamadali? Ano bang problema? Tularan mo ako. Manatili kang kalmado. Opo, President Lin. Sige, anong balita? Mayroon lang pong bumili sa atin ng nagkakahalagang 80 milyong dolyar na prime villa ang Fengshan Shuixi. Anong sinabi mo? Ang nagbayad po ay si Yang Chen. Kailangan ko siyang salubungin ng personal. Ang ganitong klase ng tao, siguradong hindi basta-basta. Huwag nating hayaang maramdaman niya na binaliwala natin siya. Ipaalam mo sa lahat ng malakas kung sino ba talaga ang bumili ng Fengshan Shuixi. Si Mr. Yang. Yang Master Chen, ano pang masasabi mo ngayon? Ibig mo bang sabihin, wala akong 80 milyong dolyar? Umalis ka na kung hindi ka marunong mag-swipe ng card. Kapag sinira mo ang reputasyon ko, paparusahan kita ng matindi. Yang Master Chen, pero talagang si Mr. Yang ang bumili ng Fengshan Shuixi. Nag-fail po kasi ang card ninyo. Lalaban ka pa, mga tauhan. Turuan nyo nga siya kung paano sumagot ng maayos. Turuan nyo nga siya ng leksyon kung paano makipag-usap ng maayos. Tigil! Nandito na po pala kayo, President Lin. Ha? Pasensya na po, nahuli ako ng dating. Ang mga tauhan ko po kanina, hindi naman po ba naging bastos sa inyo? Ito na po ang inyong kontrata para sa Fengshan Shuixi. Kayo pala ang President Lin? Lahat ba ng empleyado sa kumpanya nyo ay ganito? Mga basura na walang modo? Hindi man lang nila makilala ang totoong kliyente? Ano bang klase ng pagtatrabaho ito? Kahit ang isang mahalagang kliyenteng gaya ni Mr. Yang, hindi mo pa ba kayang asikasuhin ng maayos? President Yang, pero siya po si Yang Master Chen. Si Yang Master Chen. Sino po ang Mr. Yang kung ganoon? Siya po ang totoong Yang Chen. O manhin, nagkamali po ako ng taong nilapitan. Anong ibig sabihin nito? Ang bahay na nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar ay binili ng walang silbing taong ito? Kung totoo man o hindi, bakit hindi natin itanong kay Yang Master Chen? Yang Chen, mayabang ka na ha? Teka? May kinalimutan ba si Yang Master Chen? Yang Chen, gusto mo bang parusahan kita? Hindi sigurado kung sino ang mapaparusahan. Luluhod ka ba o hindi? Pipilitin kitang lumuhod. Yang Master Chen, napipi ka na ba? Magsalita ka. Ako, ipinapangako ko na mula ngayon ay hindi namang iistorbo kay Suyon. Talagang Yang Master Chen ka. Marunong kang tumupad sa usapan. Yang Chen anak, kanina po kasi, naging mali ang aking pananaw. Huwag mo po sanang masamain, huwag mong damdamin, ha? Opo, tita. Hindi naman po ako ganoon kababaw. Huwag po kayong mag-alala. Aba, mabuti naman kung ganoon. Heto, ganito na lang. Ikaw at si Suyun, humanap na kayo ng magandang araw para magpakasal. Ma, ano po ba ang sinasabi nyo? Hindi ko pa naman sinabing magpapakasal ako. Huy, kung hindi ka pakakasal sa akin, kanino ka pa pakakasal? Nakakainis ka. Ma, binili nga talaga ni Bayaw ang villa ni Fengshan Shuixi. Napakayaman talaga ni Bayaw. Bayaw, balato naman diyan. Bayaw, baka naman pwedeng humingi ng konting pera. Ano? Su Xiaoyang, anong ginagawa mo? Napakayaman kaya ni Bayaw. Ano namang masama kung humingi ako ng ilang milyong dolyar para maglibang? Yang Chen, tingnan mo, napag-uusapan na rin lang naman natin ito. Wala akong objection sa pakikipagpakasal mo kay Suyun. Pero pagdating sa dote, Tita, magkano po ba ang gusto nyo? ganito iyon. Napakagaling ng aming si Suyun. At dahil napakayaman mo rin, hindi naman hihingi ng sobra si tita sa'yo, kaya kahit 10 milyong dolyar na lang. 10 milyong dolyar? Ma, ginagawa mo bang ATM si Yang Chen? Wala kang say dito. Kung 10 milyong dolyar, sige, payag ako. Dahil para kay Suyun, handa akong ibigay iyon. Hindi ako payag. Dagdagan mo pa ng 20 milyong dolyar. Nababaliw ka na ba?
Akala mo ba pinupulot lang ni Yang Chen ang pera niya? Amber, hindi naman sa wala siyang pera. Sinabi na sa akin ni Mama na walang kahirap-hirap ay nakabili siya ng bahay na nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Yang Chen, tingnan mo, ang kapatid ni Suyun ay nasa edad na para magpakasal, kwentong 20 milyong dolyar, 10 milyon para sa bahay, at 10 milyon para sa kotse. Hindi naman siguro iyon sobra, di ba? Suyun, hintayin mo naman ako. Bakit ka pumayag na dagdagan ng 20 milyong dolyar ang kapatid ko? 20 milyong dolyar lang yon. Walang-wala yon kumpara sa iyo. Hay naku. Sige po, Tagapangulo. Pupunta kaming dalawa ni Yang Chen. Ano na naman ang kailangan ni Tagapangulo sa iyo? Pinapapunta tayo ni Tagapangulo sa charity dinner ng kumpanya mamayang gabi. O di, pumunta tayo. Nandoon din si Chen Linan. Natatakot akong baka may gawin na naman siyang hindi maganda. Hey, kung magtatangka siya, parurusahan ko siya. Hay naku, ang mga immortal na ito, hindi ba sila pwedeng magbigay ng totoong regalo? Puro lang sila daldal araw-araw. Kaibigan, narinig kong binigyan mo si Great Sage ng isang napakatamis na inumin. Wala akong pakialam dahil binigyan mo si Great Sage. Dapat bigyan mo rin ako. Kung hindi, sasabihin ko sa grupo na kailanman ay hindi ka pa nagbigay ng anumang regalo. Napakatuso naman ni Tai Xiang Laojun. Nananamantala siya sa sitwasyon. Sino ba talaga ang walang hiya na si Sun Haozi sa atin? Anong hinahanap mo? Mayroon bang mainom dito? Nauuhaw ka ba? Ay naku, Hoy, pwede na ba ang isang mutay diyan? Unga Mutay. Anong ginagawa mo? Ito, maraming tao ang nakatingin. Kaibigan, ano po ito? Alak pala ito. Hindi pa ako nakakatikim kailanman ng ganito kasarap na alak. Nagbibiro po kayo, kaibigan, hindi nakapagtatakang ang mga binigay niyo kay Great Sage ay talagang pinupuri niya dahil napakabait niyo po. Bibigyan ko rin po kayo ng isang regalo. Tableta para pagpapadalisay ng katawan. Hindi ko alam kung pagkatapos kong kainin ito ay magiging immortal na rin ba ako. Susubukan ko. Uy, magsisimula na ang hapunang pagtitipon. Saan ka ba pupunta? Lalabas lang ako saglit. Babalik din ako agad. Lagot na. Hindi kaya ang gamot na ito ay expire na? Laojun ha? Laojun, talagang ipapahamak mo ako. Asing, hindi ba si Suyun ito? Guo Qiang, anong ginagawa mo rito? Hindi ba napatalsik ka na? Guo Qiang, bakit ka nandito? Hindi ba tinanggal ka na sa trabaho? Ang charity dinner na ito ay pagmamay-ari ng bayaw ko. Kahit na umalis pa ako sa Dehao Group, mananatili pa rin akong bigatin. Halika. Pasensya na, pero pwesto ito ni Yang Chen, kaya pakiusap, humanap ka ng ibang mauupuan. Kay Yang Chen, kasama mo pa rin ang basurang iyon. Nakikita mo ba ito? Nagkakahalaga ito ng mahigit 8 milyong dolyar na Swiss watch. At kapag sumama ka sa akin, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Malaki na ba ang 8 milyon para sa iyo? Kakalaba lang ni Yang Chen kahapon nang bilhin niya ang nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar na Fengxiang Shuixi. Hahaha. So yun? Kung gusto mo lang namang ipagtanggol si Yang Chen, huwag mo naman akong lokohin ng ganyan. 80 milyong dolyar, ang lakas talaga ng loob mong sabihin yan. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Uulitin ko sa iyo, pwesto ito ni Yang Chen, kaya lumayas ka. Ayoko nga, ano namang gagawin mo? Ano namang laban sa akin ni Yang Chen? Isa lang siyang payat at lampang basura. Wala kang karapatang sabihan ng ganyan si Yang Chen. Walang hiya ka, nagawa mo akong saktan. Sinong tinatawag mong lampa? Tinatanong kita, sino ang tinatawag mong lampa? Sino ang tinatawag mong patpatin? Tatanungin kita, sino ang tinatawag mong patpatin?
ikaw ang sinasabihan ko. Bakit? May problema ka. Ang tulad mo ba ay karapat-dapat kay Suyon? Mahiya ka naman sa sarili mo ah. Ulitin mo ang sinabi mo. Kung matapang ka, sige, tapusin mo na ako. Yang Chen, bitawan mo na lang siya. Yang Chen, maghintay ka lang, makikita mo ang hinahanap mo mamaya. Sina Guo Qiang at Chen Linan ay narito rin ngayon, kaya dapat kang mag-ingat. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ako katulad ng dati. Sinasabi sa balita na may 2 kriminal na nakatakas sa kulungan. Nag-aalala ako na baka may kinalaman sila rito. Kapag nagkaroon ng panganib, magtago ka lang sa likod ko. Poprotektahan kita. Magtiwala ka sa akin. Kapag nagkaroon ng panganib, magtago ka lang sa likuran ko at poprotektahan kita. Magtiwala ka sa akin. Masaya ako na ang lahat sa inyo ay nakarating dito sa ating charity auction ngayon. Ang Young Master Chen ay naninigurado sa inyong lahat na ngayong gabi, ang kikitain sa auction na ito ay ibibigay namin ng buo sa mga kawanggawa. Uy bata, bigyan mo muna ako ng ilang bote ng masarap na inumin tulad noong nakaraan. Sa sandaling ito, saan naman ako makakahanap ng AD Calcium Milk para sa iyo? Great Sage, wala na iyong nakaraan, baka naman gusto mong sumubok ng kakaiba. Kakaiba? Garantisadong magugustuhan mo. Bata, pinalulusutan mo ba ako? Hindi naman ito masarap, ang pangit ng lasa. Ay nako. Great Sage, bunutin niyo po ang isa. Sindihan niyo ang dulo gamit ang apoy at subukan niyo pong humigop sa kabilang dulo. Ang galing naman sa iyo na ito. Basta't ibulong niyo lang ang fiery eyes, ay magkakaroon kayo ng isang oras na kakayahang makakita sa loob ng mga bagay. Napakagandang bagay nito. Para sa unang item ng ating subasta ay ang seramikang June. Magsisimula ang bid sa $1,000,000. Young Master Chen, sigurado ka bang kikita tayo sa mga antigong ito? Inu-question mo ba ang kakayahan ko? Hindi po, hindi po. Ang mga antigong ito ay ako mismo ang pumili. Kahit na lahat ay totoo, hindi naman gaanong mataas ang halaga ng mga ito. Po, ang ibig niyo bang sabihin ay isa itong panloloko ngayong gabi? Hey, ang talino mo talaga. Napakalinaw ng aking paningin. Yang Chen, anong nangyari sa iyo? Maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Masaya lang ako. $1,500,000 $2 $2 milyong. $2,500,000. Sino man ang bumili ng antigong ito ay magmumukhang tanga. Aba, Yang Chen, ibig mo bang sabihin mas marami kang alam sa mga antigo kaysa sa lahat ng mga boss na naririto? Guo Qiang. Si Yang Chen ay ang tagapagligtas ng buhay ni Chairman Han. Kapag sinabi mo iyan, anong tingin mo kay Chairman Han? Chen Linan, huwag mo na akong drama-dramahan kasama si Guo Qiang. Kayo ang nagdala ng mga antigong ito. Kaya kung may problema man sa kalidad, alam nyo na ang magiging bunga nito. Miss Han, lahat ng dinalang koleksyon ni Chen Linan ay siguradong matataas ang kalidad. Kung gayon, lahat ng kikitain sa subastang ito ay mapupunta lang sa bulsa ni Young Master Chen? Siyempre hindi. Ang lahat ng kikitain ko ngayong gabi ay ibibigay ko sa charity. Dahil ganyan ang sitwasyon, hindi na ako magpapaumanhin. Sa inyong lahat, ang June Porcelain na ito ay pagke. Aba,
Sasabihin mong peke dahil lang sa sinabi mo? Sino ka ba sa akala mo? Kahit ang salitang antik, alam mo ba kung paano isulat? Yang Chen, hindi ito ordinaryong pagtitipon. Gaano ka kasigurado sa sinasabi mo? Ay, 100%. Yang Chen, pagbabayarin kita. Binasag mo ang aking June porcelain. Paano mo yan babayaran? Babayaran ko na lang ng pera. Napakalaki ng halaga ng June porcelain na ito. Ikaw na mahirap, kaya mo bang bayaran iyon? Wag na, hindi na kailangan. Yang Chen, kapag hindi ka nagbigay ng malinaw na dahilan ngayon, pagbabayarin kita. Tignan niyo po ng mabuti. Porselanang ito ni Young Master Chen. Totoong isa itong dekalidad na piraso. Kahit ang pagkakayari nito ay napakaayos. Para lang itong mga pasong nakikita ko na kamukhang kamukha sa kalsada. Oo nga no. Mukhang bago pa ang pagkakagawa nito. Chen Linan, ano na ang masasabi mo ngayon? Isa lang itong pagkakamali. Wala namang dapat ipaliwanag. Yang Chen, kung matapang ka talaga, basagin mo na ang 5 dala ko. Naku, Young Master Chen, kung magsisinungaling ka man, gawin mo man lang sanang mukhang totoo. Ang ganitong basura ay hindi karapat-dapat tawaging antigong gamit. Chen Linan, akala mo ba sa amin ay mga uto-uto na maraming pera? Chen Linan, mula ngayon ay hindi ka na malugod na tinatanggap ng Dihao Group. Makaalis ka na. Miss Han, balak mo bang sirain ang relasyon ng pamilya natin para lang sa taong iyan? Ang alam ko lang, sa mga taong walang katapatan, hindi na kailangang makipagtulungan pa. Paumanhin po sa inyong lahat na nakapanood kayo ng ganitong gulo. Tapos na po ang hapunang ito, maaari na po kayong magsiuwi. Yang Chen, tara na. Young Master Chen, hahayaan lang ba natin silang makaalis? Siyempre, kailangang hayaan silang makaalis, pero hindi makakalabas ng maayos si Yang Chen ngayong gabi. Nakausap na ba ang taong iyon? Alinsunod po sa inutos ninyo. Nakaabang na po siya sa paligid ng pagtitipon. Pakilosin mo na siya agad. Opo. Salamat talaga kanina. Talagang nagdududa na kami sa ilang antigo na dala ni Chen Linan. Wala lang kaming basehan, pero wala naman kaming ebidensya. Sus, maliit na bagay lang yon. Dati ko pa siya kinaiinisan, pasensya na kung nakaabala ako sa charity event nyo. Pero, paano mo nalaman ang problema sa mga antigong iyon? Maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong nakakakita ako sa loob ng gamit, X-ray vision? hindi ko inakala na ang katawan ni Miss Han, kumpara kay Suyun, ay hindi rin naman nalalayo. Sana ay gamitin mo ang kakayahang iyan sa tamang paraan. Ano? Huwag kang maingay, makinig ka. Ano man ang mangyari mamaya, huwag kang lalayo sa akin. Naku! Sinong nagpadala sa'yo? Umanda ka. Sino ang nagutos sa iyo? Magsalita ka at hindi kita paparusahan. Magtanong ka na lang kapag wala ka na. Miss Han! Miss Han! Anshiu. Tapos ka na! Tingin ko ikaw ang malapit ng mawala. Linti! Tumawag kayo ng 911. Miracle Dr. Yang, nailigtas niyo po ako noong huli gamit ang elixir ng buhay. Siguradong magagawa niyo po ulit iyon ngayon. Pakiusap, iligtas niyo po ang anak ko. Tagapangulo, halika po. Tumayo na po kayo. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero sa totoo lang ay wala na po akong natitirang elixir ng buhay. Chen Linan, anong ginagawa mo rito? Chen Linan, kung may problema ka, sa akin mo harapin. Bakit mo dinadaan sa babae ang laban? Hi, pwede kang kumain ng kung ano-ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano lang. Anong ibig mong sabihin na nananakit ako ng babae? May lakas ka ng loob na gawin yan, pero wala kang lakas ng loob na umamin? Malinaw na ikaw ang nag-utos sa kriminal na yon. At ano naman ngayon kung ganoon nga? Kung hindi lang dahil kay Hanshu na humarang sa saksak para sa iyo, ay matagal ka nang wala rito, bata? Ngayon, nakita mo na ba ang layo ng agwat mo sa akin? Kahit gaano ka pa kagaling, maliit na tao ka lang, at gusto mo pang lumaban sa akin. Nakakatawa ka. Magdasal ka na lang na maging maayos si Hanshu, dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, pagbabayarin kita ng gusto.
Tinakot mo ako doon ha. Kung gusto kitang tapusin, isang pitik ko lang sa daliri ko ay sapat na. Ikaw, Hahaha. Bakit? Wala na ba ang kakaibang mga anting-anting mo? Chen Linan, paparusahan ka rin ng langit sa ginagawa mo. Hahaha. Suyon, masyado kang mapagtiwala. Naniniwala ka pa rin ba sa ganti ng langit? Sinasabi ko sa iyo, hanggat hindi ka pumapayag na magpakasal sa akin, balang araw ay parurusahan ko talaga siya. Chen Linan, kung may mangyaring masama sa anak ko, sumusumpa ako, akong si Dihao Group ang tatapos sa iyo. Doktor, kamusta po ang anak ko? Buti na lang at hindi tinamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan niya. Ligtas na po siya sa kapahamakan. Suwerte nyo lang. At ikaw, huwag mo na akong masyadong pasalamatan. Ginagawa ko lang naman ang dapat kong gawin. sis, ate, pakiusap naman. Kung hindi dahil sa iyo noong huling pagkakataon, matagal ko nang nahuli at napasuko ang kriminal na iyon. Hoy, huwag mong sabihing wala ka talagang balak na magpasalamat sa akin. Sige na, magpapasalamat na ako, kailangan talaga. Ganito na lang, pagkalabas mo ng ospital bukas, ililibre kita ng pagkain. Hindi ba nakakabagot kung kakain lang tayo sa labas? Dapat mo ring matikman ang luto ko. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi para kumain. Ano? Iyam. So yun, wala ka namang pakialam doon, di ba? Wala akong pakialam. Wala naman siyang halaga sa akin. Kumain na kayo, mauuna na ako. Sandali, Suyun. Suyun? Yang Chen, hinding-hindi ka na makakatakas pa sa akin. Hay, kung hindi lang dahil sa pagsali ko sa Immortal WeChat group, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa ganito kagandang villa. Miss Han! Miss Han! Yang Chen, nandito ka na pala. Ganyan ka ba talaga manamit palagi sa loob ng bahay? Siyempre dahil darating ka, kaya sinadya kong isuot ito. Masaya ka ba? Oo, masaya ako. Ay, siya nga pala. Hindi ba mayroon kang paningin na nakakakita sa loob ng mga bagay? Bakit hindi kaya ngayon? Subukan mo ring tingnan ang loob. Yung tungkol doon. Nagpapahinga ang aking X-ray vision ngayon. Oho, nagpapahinga. Haha. O siya, hindi na kita bibiruin. Halika na at kumain. Dali. Umupo ka muna. Ako naman ay ipaghahanda ka ng prutas. Sa wakas, naidagdag ko na rin si kasama sa pag-aaral. Nabalitaan ko na binigyan ni kasama sa pag-aaral sina Great Sage at Lao Jun ng ilang mga mahihiwagang bagay. Ako man ay kakapalan na ang aking mukha para humingi rin sa'yo. Normal lang na may hingin sina Great Sage at Lao Jun. Ngunit pati ba si Lu Dongbin ay may pinagdadaanan din? Normal lang na may hinihiling sina Great Sage at Lao Jun, pero pati ba si Lu Dongbin ay may problema rin? Hindi ko na itatago sa inyo, kasama sa pag-aaral. Matagal ko nang hinahabol si Xianggu sa loob ng maraming taon, pero bigo pa rin ako. At kamakailan lang ay hindi ko sinasadyang nagalit ko si Xianggu, kaya naman namomroblema ako ngayon. Grabe, iyon pala ang dahilan. Ibig sabihin, ang mga kuwentong mitolohiya tungkol sa inyo ni Lu Dongbin at ang pagpapakasal nyo ni He Xianggu ay chismis lang pala lahat. Nakikiusap ako, kasama sa pag-aaral. Tulungan niyo po ako. Handa po akong magbigay ng isang pambihirang peach bilang ganti. Ano? Pambihirang peach? Ang peach ni Reyna Ina ng Langit kapag kinain ng mga immortal ay lumalakas sila. Pero kung ako ang kakain yan, hindi kaya humaba ng direkta ang ilang daang taon ng buhay ko? Huwag po kayong magmadali. Kasama sa pag-aaral, may naisip na po akong paraan. Narito na ang mga prutas. Ay, bakit napakarami mong inihandang mga paputok? Huwag mo na munang isipin iyan. Tulungan mo na lang akong humanap pa ng ilan. Sipo. Uy! Hala, kasama sa pag-aaral ano itong bagay na ito? Ang tawag sa bagay na ito ay paputok. Bulaklak? Nasaan ang bulaklak?
Kasama sa pag-aaral, kailangan lang sadyang sindihan ng mitya sa isang bakanteng lugar at lalabas ang isang napakagandang tanawin. Gagamitin ko ang tanawing iyon para magtapat ng pag-ibig sa engkantada. Aba, napakahusay. Ang husay. Maghahanda na ako ngayon din. Maraming salamat kasama sa pag-aaral. Yang Master Chen, masyado pong malakas sa bakbakan ng Yang Chen na iyan. Parang may taglay na pambihirang lakas at hindi tinatablan ng anuman. Nagsasalita ka ng kung ano-anong kalokohan. Sa mundong ito, walang taong may pambihirang lakas o yung hindi nasasaktan kahit anong gawin. Kamusta na yung ipinapagawa ko sa iyo? Ayos na ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala, Yang Master Chen. Handang-handa na po ang lahat. Lahat ng dinala ko sa pagkakataong ito ay mahuhusay. Sinisisiguro ko pong ang Yang Chen na iyan ay hinding-hindi na makakabalik ng buhay. Mabuti naman kung ganoon. Siguraduhin mong sa pagkakataong ito ay wala nang magiging aberya. Hanggat nandyan pa ang Yang Chen, kailanman ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makuha ang loob ni Suyun. Sandali po. Yang Master Chen, may isa pa pong bagay. Kakakuha lang ng impormasyon ng mga tauhan ko. May connection si Yang Chen sa pamilyang tinapos ninyo noon. Yang Chen Yang? Ah, ganoon pala iyon. Kaya pala parati niya akong kinakalaban. Nais pala niyang ipaghiganti ang dalawang matandang wala na ngayon. Sa tingin ko po, hindi pa po alam ni Yang Chen ang tungkol dito. Kung ganoon, ay ayos lang. Kapag nawala na si Yang Chen, wala na ring matandang magsasabi sa akin na hindi ko natatapos ng maayos ang trabaho ko. Hindi pa ako lasing. Kaya ko pang uminom. So yun? Andiyan ka na ba? So yun? Ako si Han Xiu. Tama po ba talaga itong ginagawa natin? Makinig ka sa akin. Engaged na ngayon si Yang Chen kay Suyun. Kung hindi pa natin gagawan ng paraan para mapatali siya sa iyo, paano mo siya mapapanatili sa piling mo? Pero, wala naman po talaga ako sa puso niya. Ice, walang pero-pero. Nananampalataya ako sa iyo. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Pero, Yang Chen o Yang Chen, ano ba talaga ang kamandag mo na nagawa mong paibigin ng husto ang napakaraming babae sa iyo? Hello, Suyun. Lasing na lasing si Yang Chen. Pumunta ka rito sa mid-level villa para sunduin siya. Kung balak ko man siyang agawin, gagawin ko iyon sa patas na paraan. Yang Chen, maghanda ka na. Kaya ko pang uminom. Sa susunod, huwag kang tatakas sa susunod. Miss Han, pasensya na po talaga. Nagdulot po ng abala si Yang Chen. Humihingi po ako ng paumanhin para sa kanya. Miss Su, hindi mo kailangang gawin yan. Prangkahan na tayo. Interesado nga ako kay Yang Chen. Kahit na noong una, minaliit ko siya. At inisip kong isa lang siyang ordinaryong lalaking mahilig magliwaliw. Ano? Hindi ganoon si Yang Chen. Siya lang ay medyo mapagbiro sa buhay. Pero ngayon, napagtanto kong isa pala siyang taong may malakas na karisma. Nakukuha niya hindi lang ang gamot na nakapagpapanumbalik ng buhay, ang misteryosong lightning talisman, kundi pati ang pagpigil sa kutsilyo gamit ang kamay. Ako, hinding-hindi ko palalampasin ang ganoong klaseng lalaki. Miss Han, engaged na kami ni Yang Chen. Alam ko, pero ang pagiging engaged ay hindi katulad ng kasal. Kaya naman, may pagkakataon pa rin ako. Kung ganoon, maglaban tayo ng patas. Sandali. Hindi ako pumapayag. Wala kang say dito. Siya nga pala. Kanina, bukod sa iyo, may isa pang nagngangalang. Liu Xin, ang tumawag din sa lalaking ito. Mag-ingat ka. Mukhang ang mga kalaban ko ay hindi lang pala ikaw. Aray! Sigurado ka ba na itong dalawang marka sa mukha ko ay dahil lang sa pagkakadapa? Aba,
Ngayon pati ang mga salita ko ay hindi mo na pinaniniwalaan, ganoon ba? Sandali, sige, naniniwala na po ako. Mabuti naman. Maniniwala lang ako kung magpakitang gilas kayo. Pagkatapos kong inumin ang tableta para pagpapadalisay ng katawan, ang katawan ko ay naging kasing tigas ng bakal. Hindi ko talaga maisip kung paano kayong dalawa ay nakagawa ng ganitong mga marka. Kuya, hindi pa yata tayo nakakarating sa pupuntahan natin? Nandito na tayo. Dito na ang katapusan ninyo. Sino ba kayo? Ang mga taong tatapos sa iyo. Tapusin ang lalaking iyan at kunin ang babae. Bilis, sakay sa sasakyan! Kapag sumulong pa kayo, hindi na ako magtitimpi pa. Sino ka ba sa akala mo? Magtitimpi pa raw. Lusubin niyo siya. Boss, maawa po kayo. Kani-kanina lang ay ang yabang mo pa, di ba? Magtatanong ako. Sumagot ka. Kahit anong parusa ang gawin mo, wala akong sasabihin. Wow! Matigas ka pala talaga. Tama na po, boss. Sasabihin ko na. Sana pala ay kanina ka pa ganyan. Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi ko rin po masyadong alam. Siya po. Pinag-abang niya kami rito para sa 3 milyong dolyar. Para tapusin ka. Itong card na hawak ko ay may 5 milyong dolyar? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ulit-ulit ang sagot mo. Sasabihin ko. Si Young Master Guo po. Sabi ni Young Master Guo, ninakaw mo raw ang babae niya. Kaya pinaliligpitan kanya sa amin at ihatid ang babae sa kanya. Guo Qiang. Layas! Huwag ka nang magpapakita sa akin! Nangangako po kami na mawawala na kami. Hindi na po kami magpapakita. Yang Chen, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tara na. Young Master Guo, nabigo po kami. Pero tinamaan din siya ng lason ko. Ang batang iyon ay hindi makakalayo. Tinablan ng lason ko ang batang iyon, kaya hindi siya makakalayo. Young Master Guo, anong ginagawa mo rito? Kung wala ako rito, paano ko malalaman na pinagtataksilan mo ako? Young Master Guo, hayaan mo akong magpaliwanag. Young Master Guo, Medyo masakit ito, magtiis ka lang. Young Master Guo! Young Master Guo, Wala kang silbi. Hindi ko akalaing ganoon sila kasama. Hindi ko man lang alam kung kailan nila ako nilason. Yang Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang lasong ito sa ngayon ay hindi ako kayang tapusin. Buti na lang at nakain ko ang tableta para pagpapadalisay ng katawan na galing kay Lao Jun. Kaya hindi basta-basta tatalab sa akin ang kahit anong lason. Kung hindi, baka tuluyan na akong nawala rito. Sobra na ang lupit ni Guo Qiang at Chen Linan. Bakit ayaw nila tayong tantanan? Ang laking milokoto nito. Saan galing ito? Yang Chen, nagmamahiya ka ba? Hoy? Hoy, Yang Chen! Yang Chen! So yun. Salamat naman at gising ka na. 3 araw kang natulog. 3 araw? Ang naalala ko lang ay nalason ako at pagkatapos ay nawalan na ako ng malay. Anong nangyari pagkatapos niyon? Noong oras na iyon, bigla na lang lumitaw sa kamay mo ang isang napakalaking melokoton na labis kong ikinagulat. Wala na akong ibang magawa, kaya kumuha ako ng isang kutsarang bahagi ng melokoton para ipakain sa iyo. At pagkatapos ay dumating na si Hanshu. Nasaan na yung melokoton? Nandun lang sa banda roon. Mabuti na lang at hindi nawala ang flat peach. Kung hindi, malaking lugi ito para sa akin. Bumangon ka na at kumain muna.
3 araw ka nang natutulog. Siguradong napakahina na ng katawan mo. Hala. Dahan-dahan lang po. Sister Shin, Aba, kilala mo pa pala na ako ang sister mo? Sinasabi ko na nga ba kung bakit hindi mo na ako kinakausap kamakailan? May kasama ka palang magandang babae. Yang Chen, sino po siya? Ako ang landlady niya. Kaya lang ay minaltrato niya lang ako noon. Oo nga pala. Noong panahong iyon, ganito niya ako minaltrato. Yang Chen, ipaliwanag mo kung anong nangyayari dito. may paliliwanag ko? May paliliwanag ko ang lahat. Anong dapat pang ipaliwanag? Gusto mo bang tulungan pa kitang i-reenact ang nangyari para maalala mo? Ate, wag po, wag po. Parusahan nyo na lang po ako. Wag nyo po akong tapusin. Papatawarin kita. Sino ba ang nagpatawad sa akin? Noong gabing hiyain mo ako, hindi ganyan ang mga sinabi mo. Yang Chen, ang ibig mong sabihin, ginamit mo ang marriage rope ni Yuelao para itali ang buhok ni Sister Shin, pagkatapos ay naging agresibo na si Sister Shin? Oo, tama. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Anong marriage rope ba ang sinasabi mo? Yang Chen, naniniwala ka ba talaga sa sarili mong sinasabi? Malinaw na hinamak mo ako? Bakit hindi ka makaamin sa girlfriend mo? So yun, maniwala ka sa akin. Tsaka, flat pitch. Nakita mo mismo ang flat pitch, bigla itong lumitaw sa mga kamay ko, di ba? Galing iyon kay Ludong Bin. Totoo namang bigla na lang lumitaw ang peach na iyon. Pero kung sasabihin mong mayroon kang group chat ng mga Diyos, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi talaga kayo naniniwala? Sige, patutunayan ko sa inyo ngayon din. Narito ang group chat. Tingnan nyo kung hindi kayo naniniwala. Sandali, nasaan na ang group chat ko? Pati ang mga Sun Wukong at Taishan Laojun sa bahay namin, nasaan na ang mga iyon? Ayaw mo ba talagang aminin na nagkaroon tayo ng magandang gabi ng magkasama? Xiao Chen Chen. Ay, ano bang nangyayari rito? Bakit biglang nawala ang Divine WeChat group? Yang Chen, hayaan na natin kung saan-saan ka lumalandi. Pero pati ba naman magic, gagamitin mo para lokohin ako? Anong Divine WeChat group? Palakwento ka masyado. Parang totoo ah. Totoo na, may Divine WeChat group ako. Tingnan nyo ang katawan ko. Nangyari lang ito dahil kumain ako ng tableta para pagpapadalisay ng katawan ni Taishan Laojun, kaya nagkaganito. Sa lakas ng katawan na iyan, kaya naman pala naging matapang ka noong gabing iyon. Yang Chen, walang hiya ka. Lightning Summoning Talisman? Sa Suyon nakita mo na ang pagpapalabas ko ng kidlat, hindi ba't imposibleng magic lang iyon? Posible bang kasabwat ko pa sina Chen Linan at Guo Qiang? Pero ang katotohanan ay nawala. Ang WeChat group mo. Marahil, kailangan kong balikan kung paano ko nakuha ang WeChat group na iyon para muling makapasok sa group chat. Kayo po ba si Yang Chen? Si Miracle Dr. Yang? Ako nga si Yang Chen. Sino po kayo? Si Wang Jianhao, Young Master Wang. Nakita ko na siya sa telebisyon noon. Siya ang panganay na anak ng Wang family Kyoto. Tuloy ka. Pakiusap, Miracle Dr. Yang. Iligtas niyo po ang aking ina. Tumayo ka muna bago tayo mag-usap. Kapag hindi pumayag si Miracle Dr. Yang, hinding-hindi na po ako tatayo rito. Hindi naman ako isang magaling na manggagamot. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali ng tao? Hindi po ako nagkakamali. Si Miracle Dr. Wu mismo ang tumiyak para sa inyo. Gumamit kayo ng isang mahiwagang gamot para pagalingin si Chairman Han na malapit na noong mawala at mukhang nadagdagan pa ang kanyang buhay. Mukhang ibinenta na ako ng matandang iyon. Ang huling piraso ng aking mahiwagang gamot ay naibenta ko na kay Chairman Han. Bakit hindi ka bumili sa kanya para ipanggamot? Sa totoo lang po, si Chairman Han po, matapos niyang maranasan ang bisa ng gamot, ay kinain na ang pangalawang piraso nito. Ngayon, tanging si Miracle Dr. Yang na lamang ang tanging makakapagpagaling sa aking ina. Kinain niya? Napakainipin naman niya. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang mga nararamdaman ng nanay mo. Ibig bang sabihin ay handa na po si Miracle Dr. Yang na gamutin ang aking ina? Hindi ako isang mahusay na manggagamot. Nagkaroon lang ako ng ilang pambihirang pagkakataon. Sabihin mo muna sa akin ang mga sintomas ng iyong ina. Ang mga taong malapit nang mawala
Pare-pareho ang mga sintomas, sabi ni Miracle Dr. Wu pagkatapos ng pagsusuri na katulad ito ng naging sitwasyon ni Chairman Han noon. Mukhang malapit nang matapos ang kanyang buhay at wala itong kinalaman sa sakit. Hindi ko rin alam kung kayang iligtas siya ng flat pitch. Kung papayag si Miracle Dr. Yang na tumulong, handa kong ibigay ang kalahati ng shares ko sa Wang Group. Kalahati ng shares? Napakalaking halaga niyan. Hindi ko akalain na hindi lang pala mapera ang lalaking ito. Mayroon din siyang ganitong kakayahan. Mukhang hindi ko siya dapat pakawalan ng basta-basta. Kumpara sa aking ina, walang halaga ang pera. Sige na nga, heto ang suyon. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging epekto nito, pero dahil wala na ring magawa si Miracle Dr. Wu, maaari mo muna itong subukan. Doktor, gamot po ba ito? Bakit parang isa itong milokoton? Kung sasabihin ko sa iyong ito ang flat pitch ng Reyna Ina ng Langit, maniniwala ka ba? Isa pala itong mahiwagang bagay. Kaibigan, ikaw na lang ang tanging naniniwala sa akin ngayon. Ito ba ang kinagat ng San Wukong? Ako ang kumagat niyan? Sinubukan mismo ni Miracle Dr. Yang ang gamot? Maraming salamat sa ibinigay ninyong gamot, Miracle Dr. Yang. Maraming salamat po sa gamot, Miracle Dr. Yang. Anong balak mong gawin? Marunong ako mag-martial arts. Suntukin niyo ako. Ano? Hindi niyo ba ako naiintindihan? Sabi ko saktan niyo ako. Gamitin niyo ang pamalo sa ulo ko. Galingan niyo. Bilis. Ganyan nga, tama yan. Uulitin natin ang nangyari dati. Baka sakaling bumalik si Immortal WeChat Group dahil dito. Susugal ako. Hali kayo. Sipa. Mga sir kuya, delivery rider lang po ako. Wala po akong pera. Sabihin niyo ang linya niyo. Wag. Wag ka ng madaming salita. Ibigay mo na ang pera? Nasaan ang tapang niyo? Ang yabang niyo noong gabi na iyon, di ba? Ipakita niyo ang tapang niyo. Sir Kuya, maawa po kayo sa akin. Paano namin kayo magagawang saktan? Sir Kuya, noong huling sinipan niyo po ako, hanggang ngayon nasusuka pa rin po ako tuwing kumakain. Narito ang 40,000 dolyar. Pumili kayo, sumunod sa gusto ko o uulitin ko ang pagpaparusa sa inyo. Dahil sa pera? Sige. Kuya, hindi po ba kayo lalaban? Ha ha ha, ipinapangako kung hindi ako lalaban. Ha ha ha. Kuya, hindi mo ba kukunin ang egg fried rice na ito? Walang hiya ka? Niloloko mo ko? Humanda ka. Sige na, subukan nyo. Ah! Damihan mo pa ang lakas. Ang kapal ng mukha mo. Napakawalang hiya talaga. Ang mga ganitong hiling, ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. Gising ka na, Yang Chen. May nararamdaman ka bang masama sa katawan mo po? Nasaan ang cellphone ko? Ang phone, nasaan ang phone ko? Hindi ito maaari. Kakakita ko lang noon, kakakita ko lang kay Taishang Laoju na nagtitinda sa kalye. Nakita ko siya. Yang Chen, sabi ng doktor ay napuruhan ang ulo mo at baka magkaroon ito ng epekto sa isip mo. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa isang espesyalista sa pag-iisip? Suyon, wala akong sakit sa isip. Hindi naniniwala ang iba sa akin. Pero pati ba ikaw, hindi rin naniniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Pero nakita mo naman, nawala na ang WeChat group. Isipin na lang nating isa itong panaginip. Kalimutan na natin iyon, okay ba? Siya. Pangako ko sa iyo, mamumuhay na tayo. Nang maayos simula ngayon, hindi ko na iisipin pa ang mga bagay na iyon. Yang Chen, hoy, tingnan mo bilis kung ano ang nasa loob ng cellphone mo.
Sandali. Totoo nga, ito ang Immortal WeChat group ko. San Wukong, Taishang Laojun, nandito rin si Lu Dongbin, lahat sila ay nandito. Pero bakit nawala ang lahat ng mga message? Siguro ay dahil bigla itong nawala noong una at ngayong nagbalik na ito, nabura na ang lahat ng record. May punto ka. Salamat sa iyo, Hanshu. Paano mo nahanap ang Immortal WeChat group na iyon? Hay nako. Anong immortal ba? Iyon ay isang group na pinagawa ko lang sa isang hacker. Yang Chen, mula nang ma-poison siya noong nakaraan, naging masama na talaga ang kalagayan niya. Sa pagkakataong ito, hindi na natin siya dapat binibigyan pa ng stress. Pero kung itutuloy natin ang panloloko sa kaniya, hindi ito ang tamang paraan. Mayroon akong naisip na paraan, pero hindi ko lang alam kung magtatagumpay ito. Pupunta ka sa Kapitolyo ng Wang family? Totoo man o hindi ang sinasabi ni Yang Chen, para mapatunayan kung talaga bang may fairy WeChat group, isa lang ang paraan. Kailangang pumunta sa Kapitolyo ng Wang family para makita ang epekto ng mahiwagang peach na iyon. Kaya pala, kung ang peach na iyon ay nailigtas ang nanay ni Wang Jianhao, ibig sabihin ay totoo nga ang WeChat group na iyon. Ihanda ang eroplano, pupunta ako sa Kapitolyo. Seryoso ka sa sinasabi mo? Totoo po ito, Young Master Chen. Lahat ng iyon ay narinig ko mismo. Wala kang kwenta. Hayaan na natin hindi mo kayang tapatan si Yang Chen. Pero ngayon, nagagawa mo ka talagang gumawa ng ganyang kwento para lokohin ako. Lahat po iyon ay totoo, Young Master Chen. Mismo ang doktor na sumuri kay Yang Chen ang nagsabi na palaging hawak ni Yang Chen ang cellphone niya at may kung ano-anong binubulong. Lintik! Lintik talaga? Kaya pala ang batang iyon, hindi talaga matalo-talo at marami siyang mga kakaibang gamit. Posible bang may ganito talagang kakatuwang pangyayari sa mundo? Sa totoo lang, hindi naman po tayo ubusan ng paraan. Ano ang balak mo? Magsalita ka? Young Master Chen, ganito po iyon. Ang WeChat group na iyon, dahil nasa cellphone naman, kung kaya itong gamitin ni Yang Chen, di kaya rin natin gamitin iyon? Ha? Ibig mo bang sabihin ay kailangan nating kunin sa kanya ang cellphone na iyon? Eksakto po. Young Master Chen, balita ko pupunta pa raw sila sa tinatawag na Pamilyang Wang ng Imperial City. Ano po sa tingin niyo, sir? Dahil nalaman ko na ang tungkol sa magandang pagkakataong ito, siguradong si Yang Chen at ang kanyang grupo ay hinding-hindi magtatagumpay. Ihanda ang eroplano, pupunta rin ako sa kabisera. Masusunod po, Yang Chen. Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Hinto! Hindi kayo pwedeng pumasok. May usapan kami ng inyong amo, pakisabi sa kanya na nandito ako. Ako si Yang Chen. Ngayon ang araw ng libing ni Matandang Ginang. Nandoon po ang amo sa punerarya. Paano naging posible iyon? Ginamit naman ang flat pitch. Hindi posibleng mawala na lang si Matandang Ginang. Hindi ko akalaing alam nyo pala ang tungkol sa flat pitch. Nabalitaan ko na matapos gamitin ni Matandang Ginang ang flat pitch, hindi bumuti ang kalagayan niya at noong gabing iyon ay wala na siya. Walang ipinagbago ang kondisyon niya at noong gabing iyon ay wala na siya. Hindi ito maaari. Hindi. Kailangan kong tanungin kay Lu Dongbin kung ano ba talaga ang nangyari. Teka lang po, Yang Chen. Ang dapat nating unahin ngayon ay ang tingnan muna ang sitwasyon doon kay Wang Jianhao. Oo nga po, Yang Chen, kahit ano pa man ang mangyari, kailangan mong ipaalam sa amin kung si Immortal WeChat group ba talaga ang nandyan. Iyon ang cellphone ni Immortal WeChat group. Sigurado po iyan. Pero, Young Master Chen, hindi natin alam kung gaano pa karami ang mga mahiwagang gamit ni Yang Chen. Hindi ba't dapat tayong magplano ng maigi? Tingnan natin iyang si Yang Chen kung hanggang saan ang galing niya sa pakikipaglaban. Hello? Si Young Master Wang ba ito? Condolence po. Huwag na po kayong malungkot. Nasa tapat lang po ng bahay niyo si Yang Chen, ang salarin na nagpahamak sa nanay niyo. Halina kayo. Walang aalis dito ngayon. Dakpin niyo siya. Tumigil kayo. Wang Jianhao, ano bang ginagawa mo? Young Master Wang, isang malaking tulong sa iyo si Yang Chen. Tama ba na ganyanin mo siya? Nakatulong? Walang kwentang tulong. Kung hindi dahil sa mga maling gamot na binigay niya, hindi sana nawala agad ang nanay ko. Ibig sabihin ba na ang flat pitch na iyon ay talagang walang epekto? Kahit na isa akong Wang Jianhao na palikerong anak mayaman, ay hindi ko kailanman gagawing biro ang buhay ng sarili kong nanay. Yang Chen, nakikita mo ba? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi pa kita sinisingil sa ginawa mo, ngunit kusang loob ka nang lumapit para magbayad. Wang Jianhao, siguradong may pagkakaunawaan lang dito. Magtiwala ka sa akin na ang flat pitch na iyon ay tunay talaga. Niloloko mo pa rin ako, hayop ka. Hahaha.
Talagang napakahusay niyo, Yang Master Chen. Siguradong itong si Yang Chen ay wala nang maidadahilan pa. Binangga niya ang Wang family. Kayang-kaya siyang parusahan ng paulit-ulit. Yang Chen, tapos ka na. Wang Jianhao, tatanungin lang kita. Nakakita ka na ba ng ganoong kalaking melokoton? Puro ka kasinungalingan. Parusahan muna siya ng matindi. Huminto kayo. Sige, kung gusto nyo talagang lumaban, pananagutan ko rin ang para sa dalawang ito. Huwag, Yang Chen. Dahil pinili naming sumama sa iyo dito, handa na kami sa anumang mangyayari. Tama, kami na lang ang parusahan nyo. Saktan nyo na lang ako. Walang silbi sa akin ang pag-iinarte nyo. Gawin na iyan. Tigil. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Halika. Anong klaseng halimaw ka ba? Ngayon, pwede mo na bang pakinggan ang paliwanag ko? Ano pa ang dapat ipaliwanag? Kung hindi lang dahil kay Miracle Dr. Wu na naggagarantiya sa iyo, sa tingin mo ba ay luluhod ako para humingi sa iyo ng gamot? Ito ang buong katotohanan. Mula sa mahiwagang gamot na nagligtas kay Chairman Han hanggang sa melokoton na iyon, lahat ay galing sa mga immortal sa grupo. Ang lahat ng iyon ay mga tunay na sagradong bagay. Ibig mong sabihin, ang mga immortal sa grupong iyon ay totoo? Kung hindi lang dahil sa Taishan Laojun ng tableta para pagpapadalisay ng katawan, paano namang ang isang ordinaryong tao na tulad ko ay magkakaroon ng ganitong lakas? Mayroon palang ganito kagandang bagay sa mundo. Kung hindi ko pa ito nakita ng personal ay hindi rin ako maniniwala. Pero, totoo namang ang aking ina ay pagkatapos uminom ng flat peach ay biglang lumala ang lagay at nawala. Paano mo maipaliliwanag ito? Ang flat peach na iyon ay bigay sa akin ni Ludong Bin. Kung bakit eksakto itong hindi tumalab, marahil siya lang ang nakakaalam. Tatanungin ko siya. Huwag na. Peke ang WeChat group mo. Paano itong naging peke? Noong biglang nawala ang WeChat group, nakita kitang palaging parang wala sa sarili kaya ako ay, Yang Chen, ako ang may kasalanan. Sabihan mo na lang ako. Huwag mo ring sisihin si Hanshu. Noon natatakot din siyang magpatuloy ang pag-aalala mo at baka bumagsak ang katawan mo, kaya niya naisip ang paraang ito. Wala na ba talagang kahit anong paraan ngayon? Yang Master Wang, wala na siya at hindi na mababalik ang kahapon, kaya sana ay tatagan niyo ang inyong loob. Dahil nakasali si Yang Chen sa group chat ng mga Diyos noon, paniguradong mayroon pa ring paraan para makapasok ulit doon. Sa totoo lang, nasubukan ko na iyan. Sinunod ko ang dating mga kaganapan at mga tao, pero hindi pa rin ako nagtagumpay. Umalis na kayo? Hindi ko na kayo gagambalain pa. Young Master Wang, sana po ay tatagan niyo ang loob niyo. Senyorito, ang cellphone po. Ipon nyo na iyan. Ito na ba ang group chat ng mga Diyos? Parang wala namang espesyal dito. Bata, saan ka ba nagtatago nitong mga nakaraang araw? Iyong balot ng sigarilyong Zhonghua noon, matagal ko nang naubos iyon. Ano pang magagandang gamit ang meron ka? Bilisan mo at gamitin ang scanner. Ipadala mo na dito sa akin. Suan Wukong? Ang dami mo talagang magagandang gamit, totoong hindi ka mauubusan. Tandaan mo, sa susunod na may bago ka, unahin mong padalhan ako. Huwag mo laging ibinibigay kay Lao Jun sa murang halaga. Sakto, may nakita akong nakakaaliw na bagay. Ibibigay ko ito sa iyo para paglaruan. Ano ba itong bagay na ito? So yun, anong ginagagawa mo? Hindi mo pa ba alam kung anong balak ko? Kung hindi lang nawala si Immortal WeChat Group ay magdududa pa sana ako kung gumana na ang Yuelaw at Marriage Rope. Oh, mukhang nag-enjoy ka ah. Baka naman gusto mo akong isama. Guok Yang, masyado ka ng mayabang. Lumayas ka rito. Yang Chen, ano bang ipinagmamalaki mo? Kung wala si Immortal WeChat Group, wala kang kwenta. Paano mo nalaman? Bakit? Natatakot ka ba ngayong natuklasan ko na ang sikreto mo? Ha 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 ha.
Suyun o Suyun, akala ko kung gaano kakalinis. Isa ka rin palang masamang babae na mukhang pera. Anong pinagsasabi mo? Ngayon din, lumayas ka rito? Kung hindi ay mapipilitan akong parusahan ka. Gusto mo akong lumabas? Tingnan natin kung may kakayahan kang ang gawin yan. Magbabayad ka. Yang Chen, okay ka lang ba? Ito, paano nangyari ang ganito?